nating alamin kung ano ang gawaing pansibiko. Mistulang naging fashion na ang talamak na korupsyon sa mga ahensya ng gobyerno na ikinukonsiderang ang pera ay kapangyarihan. Ang korupsyon po ngayon sa Pilipinas ay nagiging parang fashion, becomes a fad. Bahagyang dumami ang Pilipinong nagsabing silang naghihirap nitong Disyembre. Pagtaas ng temperatura, sumasamantala sa mundo ng mas maraming bagyo at pagbaha. Sambayanan, tutol sa pagtaas ng presyo, kawalan ng karapatan ng mga manggagawa at bulok na edukasyon. Live mula sa GBAK Network Center, 30 taon lang nakatutok. TP News, Tinig Pagsulong. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Cassandra Masa. At ako naman si Bettina Gabriel Pantig. Kami ang kasama ninyo ngayong hapon para sa isang espesyal na programa tungkol sa gawaing pansibiko at ang mga aspeto nito. Sa paglipas ng panahon, ang pagtulong sa kapwa at pakikisangkot sa komunidad ay naging mahalagang bahagi ng ating buhay. Ano nga ba ang gawaing pansibiko at kung paano ito naglalarawan ng iba't ibang aspeto ng ating lipunan? Alamin natin ang kasagutan ng pag-uusap ni Kate Aton at ang kanyang kapamilya. Ano ang pananaw mo at tulong sa iyo ng mga gawaing pansibiko? Base sa opinyon ng madla, maagapan lamang ito kung isusulong ang pag-oorganisa ng mga talakayan, seminar o workshop upang maipaliwanag ang mga batas at karapatan ng mga mamamayan sa mga nasabing aspeto. Bukod dito, mahalaga ring magkaroon ng mga proyektong pang-edukasyon at pangkaalaman sa mga komunidad upang hikayatin ang partisipasyon at pag-unawa ng mga mamamayan sa kanilang mga karapatan at kung paano ito maaaring ipaglaban sa pamamagitan ng legal at makadiyos na mga paraan. Para sa TP News, May Guay, nakatutok 4-8 oras. Ngayon, tuklasin natin ang mga iba't ibang aspeto ng gawaing pansibiko. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, lubhang nakakalungkot na marami sa mga opisyal ng gobyerno ang sangkot sa korupsyon dahil itinuturing niya itong fashion. Nakatutok, Graciela Malyari. Sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations, sa panukalang 5.5 bilyong piso pondo ng ahensya para sa 2024, ang Office of the Ombudsman ang tumutok sa mga kaso ng grafts and corruption laban sa mga opisyal ng gobyerno. Aminado si Martires na mahirap supuin ng korupsyon at hindi ito kakayanin ng anumang batas na maaaring likain sa Kongreso. Ayon sa kanya, panghabang buhay na ito kung hindi magiging makadiyos na may magandang kaugalian ang mga kabataan na may potensyal na maging susunod na lider ng bansa. Nitong Disyembre, umabot sa 51% ang pamilyang Pilipinong nagpapahayag ng paghihirap. Tumaas mula sa 49% noong Oktubre, ayon sa Social Weather Stations. Kasabay nito, pinakamabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa loob ng 14 na taon, nakatutok Kate Aton. Tumalon patungong 12.9 milyon ang mahirap na pamilyang Pilipino. Bagay na 300,000 mas marami kumpara noong Oktubre 2022 umangat patungong 39%. 6 na puntos pataas ang mga nagsabing hindi sila mahirap sa Metro Manila. Habang umaangat naman ito sa 11% sa Mindanao, bumaba ito balanse Luzon sa 20% at sa Visayas patungong 9%. Dahil sa balitang ito, isang grupo ng kabataan ang nag-organisa ng outreach program sa St. Augustine Academy of Pampanga Incorporated para sa mga maralitang kabataan sa kanilang komunidad na naglalayong magbigay ng edukasyon at tulong sa kalusugan ng mga nangangailangan. Para sa TP News, Kate Aton, nakatutok 4-8 oras. Patuloy ang pagtaas ng global na temperatura na nagdudulot ng mas maraming extreme weather events tulad ng bagyo, init, pagbaha at tagtuyot. Nakatutok mula sa Panahon Patrol, Zoren Hogan. Sa kasalukuyan,
patuloy ang babala sa pagtaas ng global na temperatura. Isang issue na may malawakang epekto sa kalikasan at sa pang-araw-araw na ating mga pamumuhay. Ang climate change ay nagdudulot ng mas maraming extreme weather events tulad ng matinding pambagyo, matinding init, pagbaha, at tagtuyot. Ang pag-init ng mundo ay sanhi ng maraming kadahilanan. Kabilang na ang pagtaas ng antas na greenhouse gases at atmosfera dulot ng pagsunog ng fossil fuels at deforestation. Aming nakapanayam ang iilang mamamayan at ayon sa kanila, dapat itaguyod ang reforestation at conservation ng mga kagawatan upang bawasan ang greenhouse gases. Mahalaga rin ang kampanya para sa renewable energy at sa produksyon at konsumo upang bawasan ang carbon footprint. Kasama na rito ang pagsuporta sa patakaran at proyektong pangkalikasan ng pamahalaan at ang aktibong pagkikiisa ng mamamayan sa environmental initiatives at advocacy groups. Para sa TP News, Soren Hoven, nakatutok, 4-8 oras. Nagkaroon ng mga protesta mula sa iba't ibang sektor ng lipunan hinggil sa pagtaas ng presyo, karapatan ng manggagawa at Kamakailan nagkaroon ng mga protesta at pagkilos mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Kaugnay ng mga issue tulad ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, karapatan ng mga manggagawa at edukasyon. Ang mga ito ay nagpapakita ng patuloy na pakikibaka ng mga Pilipino para sa mas maayos at makatarungang lipunan. Base sa opinyon ng madla, maagapan lamang ito kung isusulong ang pag-oorganisa ng mga talakayan, seminar o workshop upang maipaliwanag ang mga batas at karapatan ng mga mamamayan sa mga nasabing aspeto. Bukod dito, mahalaga ring magkaroon ng mga proyektong pang-edukasyon at pangkaalaman sa mga komunidad upang hikayatin ang partisipasyon at pag-unawa ng mga mamamayan sa kanilang mga karapatan, at kung paano ito maaaring ipaglaban sa pamamagitan ng legal at makadiyos na mga paraan. Para sa TP News, May Guay, nakatutok, 4-8 oras. Sa pamamagitan ng mga panayam at ulat, ipinapakita na ang gawain pansibiko ay hindi lamang isang tungkulin, kundi isang karangalan. Ipinapakita nito ang potensyal ng bawat individual na maging instrumento ng pagbabago at pag-unlad sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa at pagpapalaganap ng kabutihan. Sa wakas, ang mga huling pahayag ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng gawaing pansibiko sa pang-araw-araw na buhay at nagbibigay inspirasyon sa mga manonood na maging bahagi sa pagbabago at pag-unlad ng kanilang komunidad. Sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa at pagpapalaganap ng kabutihan, tayo ay nagiging instrumento ng pagbabago at pag-unlad. yan ang mga balita ngayong araw. Muli, ako po si Bettina Gabriel Pantig. At ako naman si Cassandra Masa, balitang sapat, balitang tapat. Lahat ilalantad sa inyong nararapat. TP News, tinig pagsulong.